Magluluto naman tayo ngayong quiz ng Maha Blanca. Bagay na bagay ito mga quiz sa pangmerienda o kaya dessert. Tapos sasama mo pa ng kape. Ay talagang solid ito mga quiz. First time ko pala magluto ng ganito mga quiz kasi hindi talaga ako marunong magluto ng mga pa-dessert o kaya ganitong medyo matatamis. Ang expert dito si Mrs. kaya nagpaturo ako sa kanya. Dalawang klase lulutuin natin dito, yung machis na maha at saka yung latik ang gagamitin natin. Kaya ito, una kong ginawa dito yung latik muna. Pagka ganyan na yung kulay niya, kakulay na siya ng fried garlic, pwede na sa arroz caldo yan mga quiz. Tapos ito, sinunod natin dito yung unang gata. Yan. Kaya medyo ganun ang itsura niya kasi nilagay namin sa freezer kahapon kasi namin binili. Tapos naglagay tayo dyan ng 1 cup of asukal na puti. Sinunod natin yung pangalawang gata mga kuys yan. Hindi pa bukas yung apoy niya mga kuys, hahaluin pa natin muna to. Tapos naglagay tayo dito ng evap. Yan, ginamit natin yung lahat na yan. Tapos itong condense, naglagay na rin tayo ng pangdagdag tamis din. Hindi ko alam yung mga saktong measurement mga kuys kasi hindi talaga ako si tansyometer kasi ako palagi eh. Tapos yan, hinalo-halo lang natin yan mga kuys yan. Hindi pa bukas yung apoy niyan mga kuys. Tapos ito, magagawa tayo dito nung gagawin natin pampalapot sa kanya. Cornstarch to, 1 cup daw yan, sabi ni Mrs. Tapos nilagay natin itong 3 cups yata daw yan. Nalimutan ko na eh. Basta bala na kayo mga kuys. Pagka lalagay ko na lang sa comment section yung pinaka-exact measurement niya. Tapos yan, nung kumukulo na yan, sabi ko parang ang dilim dito sa loob eh. Parang gusto kong lutuin siya dun sa labas eh mga kuys eh. Kaya agad-agad ko siyang nilabas para dito lutuin kasi iba pa rin talaga ang luto sa kahoy mga kuys eh. Lalo kung pambisis ang gagawin mo, tipid ka sa gas tapos mas masarap pa. Tapos yan mga kuys, sinunod na natin dyan yung durug-durug na mais at saka itong buong mais. Yan. Ito mga kuys, hindi ko siya sinabay nung una kasi pagka napasobra tong sa luto tong mais na to, magdadry yun mga kuys, pangit na. Kasi yung mga mais na nasa lata, luto na yan eh. Ginagamit yan sa mga mais con yelo yan, di ba? Kaya sasaktuhan lang natin yung luto dyan para hindi naman mag-dry yung mais na buo. Tapos ito, nung medyo pakulo na siya, tsaka natin nilagay itong cornstarch na nilagay natin ng tubig kanina o slurry ang tawag yata dyan. Yan. Yung iba, sinasabay-sabay na nila yan. Ako, ang sabi ni Mrs., wag sa huli mo daw ilagay yan pag medyo umukulo. Yan. Kasi tsaka mas mabilis mo siyang maluluto. Hindi siya katulad ng harina na matagal maluto. Itong cornstarch, pagka medyo lumapot ng ganyan, ano yan, goods na yan eh, paluto na yan eh. Naglagay tayo din ng hibisco asin mga kuys, pambalance sa tamis ng ating maha. Tapos yan, naglagay tayo ng cheese yan na magpapasarap yan mga kuys. Tapos yan, pag ganyan itsura niyan, konti na lang kuys, maluluto na yan. Halo lang tayo ng halo dyan kasi kailangan natin haluin ng mabuti kasi masusunog yan mga kuys. Ang lakas ng apoy dito sa labas, number 5. Yan. Pagka mga ganyan kuys, konti na lang to pag yung medyo talagang dikit-dikit na siya sa ilang. Kala mo gumagawa ka ng ubi halaya. Tapos pag luto na mga kuys, maglalagay tayo sa uli ng butter. Pwede rin naman margarine kung ano yung available sa ating mga kuys yan. Sa uli talaga nilalagay daw tong butter para mas creamy yung lasa tsaka mas lasa yung butter. Tapos naglagay lang din tayo sa ibabaw dito. Itong butter kasi ito rin yung magpapakintab sa maha natin mga kuys yan. Napakasimple lang pala gumawa ng mga kuys basta may magtuturo lang kasi kung ako lang gagawa nito, manonood lang ako sa YouTube mahirapan ako kasi hindi talaga ako mahilig gumawa ng dessert eh. Tsaka hindi talaga ako marunong gumawa ng mga ganito. Si Mrs. tinuruan ako, sabi niya wag naman puro ulam yung i-upload ko. Kasi minsan nakakaumay din yun. Kailangan mag-upload ka rin ng mga dessert o pang merienda. Sabi ko, sige, basta turuan mo lang ako. Ayan, tinuruan niya naman ako mga kuys. Hindi ko lang din alam kung masarap tong ginawa ko. Kasi nung tinuturuan niya ako, parang mas marunong pa ako sa kanya eh. Ang kulit ko kasi mga kuys. Ayan mga kuys, nakagawa tayong dalawang flavor ng maha. Isang cheesy, tsaka fried garlic latik. Salamat mga kuys.